Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon una sa akusasyon ni ex-Senator Trillanes na kabastusan talaga ang nananalaytay sa pamilyang Duterte. Bakit niya nasabihan? Dahil sa nangyaring bangayan ngayon ni Mayor Basti at ni Senator Amy na kung saan sinabi ni Mayor Basti na nambobola o itigil ang paggamit ni Senator Amy sa pamilyang Duterte. Then pangalawa naman, gusto kong magbigay ng reaksyon na si Senator Amy ba, totoo ba yung suporta niya sa Duterte o na ginagamit lang niya ang mga Duterte? Okay, panoorin natin ang news ng Frontline News. Para dito ako magbigay ng reaksyon sa news na ito. Binanatan ni Davao City Mayor Baste Duterte si Senator Amy Marcos. Huwag daw siyang gamitin sa drama at tinawag pa niyang mambobola ang senadora. Nilinaw din ng alkalde na ang kanyang pagsosori ay hindi dahil sa mga birada tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Tigilan na ang drama. Yan ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Sa Facebook post ni Mayor Baste kagabi, nilinaw niyang hindi siya humingi ng tawad kay Pangulong Marcos. Kay Senator Amy raw siya nagsorry dahil naawa siya sa senadora at hindi sa mga banat niya kay PBBM. Isang linggo nang nakalipas sa isang leaders forum sa Davao City nang hamunin ni Mayor Baste si PBBM na magbitiw sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. January 30 naman kinumpirma ni Senator Amy na personal daw na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Pero sa bagong pahayag ng Davao City Mayor, tinawag niyang mambobola si Senator Marcos. Tigilan na raw ng senadora ang paggamit sa kanya. Pinalagpas niya raw noon si Amy pero hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggawa ng ingay. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Senator Amy tungkol dito. Pero para sa dating senador na si Antonio Trillanes, nasa lahi na raw talaga ng pamilya Duterte ang kabastusan. Kaya sana raw matuto na si Senator Amy. Para naman sa isang political analyst, normal lang ang ginagawa ni Senator Amy na pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig ng mga Duterte at Marcos. She's just trying to solve the problem by opening the communication line between the Marcoses and the Dutertes. So kumagma siya yung gusto niya magtuloy-tuloy yung pag-uusap at siya yung magiging tulay. Tingin pa ni Professor Coronacion, masyadong malalim ang galit ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi nga naging maganda ang trato ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte, tapos kay former President Rodrigo Duterte na nariyan ng ICC, patuloy na nangungulit patungkol sa kanyang kaso. So I think majority of the members of the Duterte family have been treated badly under the current administration. Sa isa namang bagong vlog ni PBBM ay buwelta siya sa nangyayari ngayong away politika, partikular ng pamilya Duterte laban sa administrasyong Marcos na nag-ugat sa issue ng People's Initiative para sa charter change. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at Okay, so ayan.
kasama sa news na yan, yung statement ni ex-Senator Trillanes na kabastusan ang nasa mga bastos ang mga Duterte. Yan ang sinasabi niya yan according to that news. Okay, so bakit ganun na lang ang galit? Grabe ang malalim ang galit ni ex-Senator Trillanes sa mga Duterte. Ang alam ko yan is noong 2016 na election, di ba, nagkandidatong vice president itong si Trillanes. Ano siya inawitan o niligawan niya si Mayor Duterte na kung pwede si Trillanes ang maging running mate ni Mayor Duterte. Yun ang alam ko. Hindi na pagbigyan. Yun na. Dahil hindi na pagbigyan, si Senator Cayetano ang kinuwang running mate. Mula noon, palagi nang kumukontra si ex-Senator Trillanes sa mga Duterte na even up to now, yan na, may mga pahayag na itong si ex-Senator Trillanes na anytime, tapos na daw ang investigasyon ng ICC at anytime, baka mag-issue na ang ICC ng warrant of arrest. So, expected na yan kay Senator Trillanes, but ang tanong is, paniniwalaan ba siya ng taong bayan? Ako, buo ang tiwala ko sa mga Duterte. Prangka lang sila, honest, but hindi sila bastos. Okay? I don't know sa inyo kung bastos ba talaga ang mga Duterte? I don't believe so. Okay, punta tayo dito sa bangayan ni Mayor Baste at Senator Amy. Unang napabalita na nag-apologize si Mayor Baste kay PBBM. Yun pala hindi. Kay Senator Amy siya nag-sorry. And to me, that's a good, it speaks of the character of Mayor Baste dahil naaawa siguro si Mayor Baste kay Senator Amy dahil naiipit siya. Yung panawagan ba ni Mayor Baste na mag-resign si PBBM. But, klaruhin natin hindi nag-apologize si Mayor Baste kay PBBM. Siguro, nagkaroon sila ng misunderstanding dito. I don't know sinong nagsimula yung balita na nag-apologize si Mayor Baste kay PBBM. Yun ang parang hindi ikinagalit ni Mayor Baste. Okay? So, ano ba talaga si Senator Amy? Totohanan ba ang kanyang suporta o pakikipag-alyansa sa Duterte family? Natanong yan sa ANC interview kay Senator Escudero. I don't know kung sinong nag-interview, Karen Davila ata. Sabi ni Senator Escudero, yes, totoo ang suporta ni Senator Amy sa mga Duterte. Kailang up to now, sabi ni Senator Escudero, hindi pa naman direct na binabanatan o binabatikos ni Senator Amy ang kanyang kapatid. Ano lang ang binabanatan lang ni Senator Amy yung mga tao na nakapalibot sa kanyang kapatid. 'Di ba yung kanyang prayer sa GIL rally na sana liwanagan ng Panginoon kanyang kapatid at ilayo siya sa yung word niya, mga demonyo na nakapalibot sa kanya. Sino pa? Si Fair Lady Maharlika, sa isa sa mga vlog niya, nung nagsimula ng magsalita si Senator Amy, pinasalamatan din ni Maharlika si Senator Amy kasi ngayon nagsisimula na siyang magsalita. Okay. So narinig niyo yon si Professor Dennis Coronacion. I agree with this political analyst na ang role ni Senator Amy is parang tulay. Pinipilit niya na i-save yung unity team kasi siya ang punot dulo niyan yung tandem ni Tigre ng Norte at Agila ng Davao. I believe si Senator Amy ang nag-match niya. Kaya pinipilit niya na isalba. Kaya kung minsan
misunderstood na nga. May nag-text nga sa akin na subscriber ko na wag tayong magtitiwala kay Senator Amy dahil ginagamit lang daw niya yung mga Duterte para proteksyonan ang kanyang kapatid. Yun ang text sa akin. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, napakahirap ang kalagayan ni Senator Amy. I believe, yung pagmamahal sa taong bayan, sa serbisyo, nandyan kay Senator Amy. But, yung gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid, ayaw niyang sirain yung Marcos family. Galit lang siya dito sa palibot ng kanyang kapatid na ang talagang tinitira niya ng gusto ngayon si Speaker Martin Romualdez, na lalo na itong People's Initiative na ginagawa sa Kamara. Ako, nagpapasalamat ako sa Senate inquiry na ginagawa na yung committee ni Senator Amy. Nakadalawa ata at ang daming revelasyon. So, klaro na kayo ngayon na may partisipasyon ang Kamara sa People's Initiative at sana tuloy-tuloy ito hanggat hindi ma-uncover lahat ang medyo panluloko na ginagawa ng Kamara. And to that, I salute Senator Amy sa pag-expose niya sa mga hindi magandang nangyayari sa People's Initiative. Salamat din sa mga obispo, yung CBCP, led by Bishop Berrilio David ng Caloocan. Napakalakas yung statement nila na magmatyag ang taong bayan para huwag payagan na malapastangan ang ating konstitusyon. Kasi klarong-klaro na medyo may dayaan o deception nangyayari sa People's Initiative.